Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Eduardo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Nueva Ecija. May taglay na abilidad at kagalingan ang bawat miyembro ng pamilya, lalong-lalo na ang mga anak. Hindi dapat pinagkukumpara, bagkus tratuin sila ng patas, suportahan sa kanilang mga pangarap. Nang mga panong ito, naninirahan si Eduardo sa isang bayan sa Nueva Ecija. Isang hamak na magsasaka ang kanyang ama na si Mang Tenorio at labandera naman ang inang si Aling Alicia. Magaling na albularyo ang Lolo Damian. Pinaniniwala ang may tinataglay itong kapangyarihan na nagmula sa pulang binhi ng saging. Palaisipan sa mga kakilala at mga naging kaibigan nito kung kanino na ipasa ang pulang binhi na tinataglay. Namatay naman ang panganay na kapatid ni Eduardo. Ang pangalan nito ay Fernando, noong atakin sila ng aswang sa gubat. Ibinuwis ni Fernando ang kanyang buhay para lamang mailigtas si Eduardo. Hindi ito matanggap ng kanilang ama. Kaya naman madalas inaalala nito si Fernando at paraging pinagkukumpara silang magkapatid. Naging dahilan yon para magbago ang pag-uugali ni Eduardo. Naging tamad, irresponsable, kaya nasisermonan siya ng ama. Naging sakit din ng ulo ng mga guro sa paaralan si Eduardo dahil sa maraming araw na lumiliban nito sa pagpasok sa klase. Nagagawa niyang maghanap buhay para makatulong sa kanyang pamilya. Kung minsan naman, napapaaway siya sa mga sigang kabataan o hindi kaya naman sumasama sa kaibigang si Juan, nakikipagpustahan sa paglalaro ng gagamba. Sumapit sa edad na 14 si Eduardo at mas lalong umigting ang kanyang pagiging irresponsable. Isang araw, inutusan siya ng kanyang ama upang hugasan ang mga kamoteng ipagbibili nila sa bayan. Sumunod naman si Eduardo, kaso nga lang nakita niya si Juan. Niyaya siya nitong sumama sa kanya para pumusta sa paglalaro ng gagamba. Naiwan sa may tabing ilog ang sako na may lamang kamote. Inakala ni Eduardo na malapit lamang ang pupunta nila ni Juan at hindi sila aabuti ng hapon, kaya panatag siyang iwanan ang mga kamote. Subalit nagtungo sila sa bahay ng kaibigan ni Juan na halos ilang metro lang ang layo buhat sa tabing ilog. Inabot na sila ng dapit hapon bago siya nakabalik sa tabing ilog. Magkahalong kaba at pagkadismaya ang naramdaman ni Eduardo noong maabutan niya. Nawala ang isang sako ng kamote sa may tabing ilog. Hinanap niya kung saan-saang sulok. Kaso nga lang walang natagpuan. Siguradong mapapagalitan siya ng kanyang ama kapag nalaman nito na nawala ang mga kamoteng ibebenta sa bayan. Umuwi siya sa kanilang bahay na bagsakang balikat. Sinalubong siya sa pintuan ni Mang Tenorio na magkasalubong ang kilay. Balak pa sana niyang bumati, kaso nga lang mainit ang ulo nito. Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang dumating? Nga pala, nasa ng isang sakong kamoteng pinapahugasan ko sa'yo. Kanina pa kitang tanghali inaantay dito sa bahay pero hindi ka kagad umuwi. Wika ni Mang Tenorio. Pasensya na po kayo, tay. Niyaya po ako ni Juan na makipaglaro sa bahay ni Joaquin eh. Naiwan ko po sa may tabing ilog ang isang sakong kamote. Binalikan ko po nung sumapit ang dapit hapon. Kaso wala na ako naabutang sako ng kamote. Anak ng tinapa. Ano bang ginawa mong damuho ka? Hindi mo ba alam na pandagdag natin ang mapagbebenta ng mga kamote sa pambili ng bigas at ulam dito sa bahay? Ikinuyom ni Mang Tenorio ang kanyang kanang kamao. Dumapo sa mukha ni Eduardo ang malakas sa suntok. Halos mapasandal siya sa pintuan. Nagulat siya sa sobrang lakas ng pagkakasuntok sa mukha niya.
Bukod sa muka, sinikmuraan pa siya ng kanyang ama. Dali-dali namang inawat ni Aling Alicia ang asawa, pilit na inilalayo kay Eduardo. Tumigil sa pambubugbog si Mang Tenorio, dinuro-duro pa sa Eduardo. Wala ka talagang nagagawang mabuti. Kung nabubuhay lamang sana si Fernando, mas madiskarte. Matutulungan niya ako sa lahat ng bagay. Responsable siya. Matulungin, hindi katulad mo. Wala kang ginawa kung hindi painitin ang ulo ko. Nairita si Eduardo sa mga narinig. Pakiramdam niya ay wala na siyang nagawang tama sa paningin ng ama. Tay, palagi na lang si Kuya Fernando ang pinupuri at pinagtatanggol niyo. Patay na siya pero pilit niyo pa rin siyang kinukumpara sa akin. Magkaiba kami at sinisikap kong maging katanggap-tanggap sa'yo. Kaso basura ako sa paningin niyo. Mabuti pa sana, ako na lang yung namatay noon para maging masaya kayo ngayon Siguro nga, mas mabuti pang si Fernando ang nabuhay at hindi ikaw. Parang tumigil ang oras ng mga sandaling iyon. Labis na nasaktan si Eduardo sa mga sinabi ni Mang Tenorio. Nagdabog siya. Tumalikod sa kanyang ama. Binuksan niya ang pintuan. Eksaktong lumabas sa harapan niya si Mang Tobias, na matalik na kaibigan ng kanyang lolo Damian. Matagal na itong hindi bumibisita sa kanila, simula noong namatay ang kanyang abuelo. Nasorpresa siya nang dumating ito. Inabutan pa sila sa ganong kasamang sitwasyon. Lumabas pa rin ang pintuan si Eduardo. Hindi man lang siya bumati sa matanda. Naiirita siya sa ama. Pinapabalik siya sa loob ng tahanan pero wala na siyang pakialam. Masama ang loob niya sa kanyang ama. Gustong mapag-isa para makapag-isip-isip. Nagtungo sa paboritong lugar upang makapagpalipas ng sama ng loob. Pumunta sa likod ng bahay kung saan matatagpuan ang isang punong saging. Naupo sa lupa sa tabi ng puno. Nagpalipas ng oras. Mabuti na lang nabubuhay ka pa. Ikaw na nga lang ang natitirang kakampi ko dito sa bahay. Wala namang ibang nakikita si Tatay Tenorio, kundi lahat ng mga kapalpakan ko. Napaluha na si Eduardo. Hindi mapigilang mapagulgol. Ginustong tamaan ng kidlat o hindi kaya naman kainin ng aswang para hindi na maranasan ang paulit-ulit na sermon ng ama. Sawang-sawa na sa pagkukumpara sa kanyang kuya Fernando. Hindi na malaya ni Eduardo na nakatulog na pala. Nakasandal ang ulo sa katawan ng puno ng saging. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mula sa puno bumuka ang puso ng saging. Naglabas ng kulay pulang binhi. Bumagsak sa nakabukang bibig ni Eduardo. Nalunok ang pulang binhi. Nagulat siya na naging dahilan upang magdilat ng mga mata. Hinawakan niya ang liig at umubo ng makailang beses. Pakiramdam niya, may kung anong bagay ang humagod sa lalamunan. Binalak pang sumuka, subalit laway lamang ang lumalabas sa bibig. Hindi pa natatagalan biglang nagliwanag ang puno ng saging. Na tila merong mga alitap-tap na nagbibigay ng liwanag sa paligid ng puno. Maya-maya pa, merong tinig ng babae ang kumausap sa kanya. Napalingon siya sa likuran. Nagimbal nang makita ang isang nangingislap na nilalang. Merong mahabang buhok. Malakristal ang mga mata. Hugis dahon ang mga tenga. Ngumiti ang nilalang kay Eduardo. Batid ko ang paghihirap ng kalooban mo. Nararamdaman ko. Wala kang kakayahang lumaban sa mga masasamang uri ng nilalang. Pero ramdam ko, dalisay ang puso mo. Katapangan, kaya naman ipagkakaloob ko sa iyo ang pulang binhi na makapagbibigay ng pambihirang lakas ng pangangatawan at kalooban na sugpuin ang kampo ng kadiliman katulad ng iyong abuelo.
Nagulantang si Eduardo. Sumagi sa isipan ang kwento ng abuelo noong batang paslit pa lamang. Ayon dito, may makapangyarihang diwata na nangangalaga at nagpoprotekta sa pulang binhi ng saging. Mga taong may dalisay na puso, malinis na konsensya lamang ang binabantayan. Hindi sukat akalain ni Eduardo na siya ang mapipili ng diwata. Pero bakit po ako ang napili nyo na magtangan nito? Iresponsable ako at tamad. Wala rin akong alam sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Ngumiti ang diwata sa kanya. Sa paglipas ng panahon, matututunan mo ang mga dapat matutunan. May mga taong tutulong sa iyo. Pakinggan at pakiramdaman ang pulang binhi. Gamitin ito sa kabutihan. Matapos magsalita ng diwata, unti-unti naglaho na parang bula. Kasabay na nawala ang liwanag mula sa puno ng saging. Hindi na nagawang magpasalamat ni Eduardo. Kinapa at dinaman niya ang kanyang lalamunan kung saan matatagpuan ang nalunok na pulang binhi. Lumapit si Mang Tobias. Nasaksihan niya ang lahat ng mga nangyari. Naabutan niyang kinausap ng diwata si Eduardo. Ganun na lamang ang kagalakan niya habang lumalapit kay Eduardo. Hangang-hanga siya sa biyayang natamo nito sa diwata. Eduardo, maswerte ka at ikaw ang napiling magmay-ari sa pulang binhi. Sa pagkakalam ko, meron ding tanga na pulang binhi si Damian. Pinagkalooban din siya ng diwata. Kaya naman bukod sa pagiging albularyo, may kakayahan siyang lumaban sa mga aswang. Nabanggit niya pa sa akin bago siya bawian ng buhay na hindi niya ipinasa sa iyong ama ang pulang binhi dahil wala itong interes sa pakikipagsagupaan sa mga masamang nilalang. Ayaw nito ng magulong buhay at madamay ang kanyang pamilya. Kaya naman nung maging malapit si Fernando kay Damian, naturuan niya ito ng panggagamot. Kasama dito ang pakikipagkumbate sa mga aswang. Naisip niya na dito ay pamana ang pulang binhi. Napakunot ang noon ni Eduardo na parang naguguluhan sa mga narinig. Kung ganun po, si Kuya Fernando ang napasahan ni Lolo Damian ng pulang binhi. Pero namatay po ang kapatid ko eh. Sana po napunta ang pulang binhi. Posible po bang kasama nagbangkay ng kapatid ko ang pulang binhi? Umiling si Mang Tobias. Sa palagay ko ay hindi. Maaring inilabas ni Fernando sa katawan niya ang pulang binhi bago siya bawian ng buhay at posibleng kinuha yun ng diwata para sa susunod na pagpapasahan niya. At ikaw yun, Eduardo. Magsasalita pa sana si Eduardo. Kaso nga lang, nakarinig sila ng sumisigaw na batang lalaki. Sigaw na humingi ng saklolo at tila ba nasa bingit ng kapamakan. Sumagi sa alaala niya ang nakaraan. Katulad niya ang mga pagsigaw. Pagsusumamo ng naturang batang lalaki noong hinahabol siya ng aswang sa gubat. Doon siya iniligtas ng kanyang kuya Fernando. Humanda si Mang Tobias. Hinawakan niya ang kaluban. Naisip ni Eduardo na sumama sa matanda upang makatulong na mailigtas ang batang lalaki. Pumasok ka na sa loob ng bahay niyo at matulog. Lubang mapanganib kung sasama ka sa akin. Kahit taglay mo ang pulang binhi, wala ka pang karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kumontra si Eduardo sa utos ni Mang Tobias. Hindi ko po kayo hahayaan mag-isa. Delegado, kung magsosolo kayo makipaglaban. Malaking responsibilidad na po ang nakaamba sa balikat ko simula nang tanggapin ko ang pulang binhi. Hindi na po ako bata. Nasasalamin ko sa tinig ng batang lalaki nangyari sa akin noong iniligtas ako ni Kuya Fernando sa gubat. Hindi ko hahayaang mapatay siya ng mga aswang. Wala nang nagawa si Mang Tobias. Nakita niya na may nakasugbit na kaluban sa bewang ni Eduardo. Kahit papano ay meron itong sandata sa pakikipaglaban. Lumakad sila palabas ng bakuran ng bahay
Tumitingin sa paligid, subalit walang batang lalaki matatagpuan sa labas sa mga bahay. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa masukal na kakawyan. Doon nila muling narinig ang malakas sa sigaw ng batang lalaki. Nagmadali sila sa paglalakad hanggang sa namataan ang batang lalaki sa mapunong bahagi ng kasukalan, bitbit ng isang nilalang kasama ang 3 pang aswang. Nangingintab, nanlilimahid ang mga katawan nito. Lumapit sina Eduardo at Mang Tobias na naging dahilan upang mapansin sila ng mga aswang. Nanlisik ang mga pulang mga mata nito. Umatake ang 3 aswang sa kanilang dalawa. Inilabas ni Eduardo ang itak. Ganon din ang ginawa ni Mang Tobias. Nagbato ng orasyon sa hangin dahilan para mamilipit sa sakit ang aswang. Samantalang si Eduardo naman nakalmot sa kanang braso. Kaso nga lang laking pagtataka niya dahil hindi bumaon ang kalmot nito. Hindi maramdaman ni Eduardo ang hapde. Pinagtulungan siya ng 2 aswang kaya winasiwas niya ang itak. Pilit na pinapalayo ang mga nilalang. Wala pa rin siyang alam sa pakikipagkumbate pero pinilit niyang makipaglaban sa kampo ng kadiliman. Maya-maya ay nakita niyang ngumisi ang isa sa mga aswang. Sumagi sa isip niya ang pamilyar nitong pagbumuka. Hindi siya maaaring magkamali. Ito mismo ang aswang na nakasagupa at pumatay sa kanyang kuya Fernando. May mahaba itong peklat noon sa muka, kaya sigurado siya na nakilala ang aswang. Namuo ang galit niya kaya nilapitan ang aswang at sinubukang labanan. Maswerte naman niyang nasaksak sa tagiliran ang nilalang. Umangil ito ng napakalakas at tinitigan siya ng masama. Buwelo na sana ng sunggab sa kanya. Kaso nga lang napalingon ito sa kinaroroonan ng 2 aswang na kasama. Nagulantang ito. Nakitang napatay ng matandang lalaki ang mga kasamaan. Sumugod na rin ang aswang na may hawak sa batang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, inundayan siya ng saksak ni Mang Tobias sa tiyan. Pagkatapos ay mabilis na tinagpas ang ulo. Nagpagulong-gulong sa lupa ang ulo ng nilalang. Sumambulat ang malansang amoy ng dugo nito. Nangamba ang nag-iisang aswang para sa kanyang kaligtasan. Tinulak niya ng napakalakas si Eduardo hanggang sa mahampas ang likuran nito sa katawan ng isang punong kahoy bago mapabagsak sa lupa. Dali-daling lumundag ang aswang. Naglaho na ito sa kadiliman. Hindi na siya naabutan ni Mang Tobias. Dumako siya kung saan bumagsak si Eduardo. Tinulungan nitong makabangon. Hinanap nila kung saan napunta ang batang lalaki. Sa pagkakalam ni Mang Tobias, inihagis ng aswang ang batang lalaki sa malayong bahagi ng kakawyan, kaya nagbakasakali sila ni Eduardo na baka nabubuhay pa ang batang lalaki. Tumingin sa kapaligiran, natagpuan nila itong nakahiga sa lupa. Medyo masakit ang katawan nito, dulot ng pagkakahagis sa kanya, pero nakayanang bumangon at makapaglakad. Itinanong ni Mang Tobias kung saan nakatira ang batang lalaki. Malapit daw sa koprahan ng tahanan nito. Kaya nagkusang loob ang dalawa na ihatid siya sa tahanan bago pa sila bumalik sa kanilang tahanan. Magbubukang liwayway nung makabalik sila sa bahay. Labis ang pag-aalala ni Eduardo sa kanya. Hindi na nila nagawang pumasok sa trabaho. Patuloy pa siyang hinahanap ni Mang Tenorio. Nang makauwi sa tahanan at maipaliwanag sa kanila ang buong kaganapan, nabigyan ng pagkakataong makahingi ng tawad ang mag-ama sa isa't isa. Ipinangako ni Eduardo na magiging responsable, lalo pat mabigat na responsibilidad ang kinakarap niya. Pagkatapos sa tanggapin ang pulang binhi ng diwata mula sa puno ng saging. Sa unang pagkakataon, nakarinig siya ng magandang pananalita mula sa ama. Anak, huwag kang mag-alala.
Palagi kaming nandito para suportahan ka ng iyong ina sa mga magiging laban mo. Magtiwala ka sa kakayahan mo. Manalig ka sa Diyos. Hindi man ako naging mabuting ama sa paningin mo noon. Sisikapin ko'y tama ang mga pagkakamali ko. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Natuwa si Eduardo at tila nabuhayan ng loob. Unti-unting bumabalik ang tiwala sa kanya. Kaya naman lumakas ang kumpiyansa sa sarili. Lumaban, matutunan ang kaalaman sa pakikipagkumbate. Nagdilang anghelang diwata. Si Mang Tobias ang naging instrumento upang matutunan niya ang mga estilo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pansamantala siyang nanuluyan sa bahay ni Eduardo at sa araw-araw, may iilang nagiging pasyente. Iba-iba ang kondisyon ng mga ito, katulad ng mga nabarang, nakulam, nausog o inaaswang. Naisipan din ni Eduardo na kuhain sa tukador ang mga kagamitan sa panggagamot ni Lolo Damian. Nagkusang loob din siyang tumulong kay Mang Tobias sa panggagamot kaya natutunan na rin niya ang pagpapagaling sa mga taong may sakit. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya pinabayaan ang pag-aaral lalo na't nalalapit na ang pagtatapos ng sekundarya. Hindi nagtagal na sanay ang katawan ni Eduardo sa pag-iensayo, sa pakikipagkumbate, gayon din sa panggagamot ng mga taong may malubhang karamdaman dulot ng masamang elemento. Nahinog na ang pangangatawan, nahubog ang kaalaman sa mundo ng espiritual. Hanggang sa dumating ang isang balita, kumalat sa buong sityo na merong mga gumagalang aswang na pumapatay sa mga kabataan. Naalarma ang mga residente, kaya naman maaga pa lang wala nang gumagala at wala nang nakikitang mga dalaga at binatilyo sa kalsada, maliban kay Juan at sa mga kabarkada niya. Hindi sila naniniwala sa mga gumagalang aswang. Parati silang napapagalitan ng kanilang mga magulang, pati na rin ang kapitan at mga tanod, kaso nga lang matigas ang kanilang mga ulo. Nagagawa pang yayain ni Juan si Eduardo sa tuwing wala itong pasok sa paaralan. Kaso nga lang abala si Eduardo sa pagtulong sa panggagamot, kaya hindi ito nakakasama. Pinayuan pa siyang bawas-bawasan ang paggala sa gabi dahil delikado na masumpungan ng mga aswang. Tumawa lang ng malakas si Juan bago umalis sa bahay ni Eduardo. Lumipas ang ilang linggo. Nagkaroon ng kasiyahan sa bayan. Maraming palabas at talagang nasabik ang mga kabataang manood. Sinamahan sila ng mga magulang upang matiyak ang kaligtasan. Minsang niyaya ni Juan si Eduardo na manood ng programa sa plaza. Kaso nga lang meron siyang malagang gawain kaya hindi ito masasamahan. Para mas makakabuti, magsama ka ng ibang tao. Kahit yung mga magulang mo, para masigurong ligtas ka. Mas mabuting merong kasama. Ay nako, hindi na ako bata para samahan pa ng mga magulang ko. Isasama ko na lang si Roger, pati yung mga kaibigan natin kung di ka sasama sa akin. Nagpaalam si Juan kay Eduardo. Bumalik na sa kanilang bahay. Hindi naman mapalagay si Eduardo. Alam niyang magagawi sa plaza si Juan kasama ang kanilang mga kaibigan at posibleng manganib ang buhay nito. Sumapit ang gabi. Magkasamang nagtungo si Mang Tobias at Eduardo sa plaza. Hindi para manood, kundi para hanapin ang grupo ni Juan. Subalit hindi nila matagpuan ang mga ito. Siguradong nagkasalisi. Umuwi na ang magkakaibigan. Medyo lumalalim na din ang gabi. Kaya nagpasya silang dalawa na umuwi na sa kanilang bahay. May kalayuan ang terminal. Kailangan pang dumaan sa malawak na talayban bago makarating. Naglakad sila patungo roon. Nakita nilang tumatakbo ang grupo ni Juan. Hinahabol ng 6 na nilalang. Pinangungunahan ng aswang na pumatay sa kanyang kapatid na si Fernando. Kumaripas ng takbo sina Eduardo at Mang Tobias. Sumigaw si Eduardo na nakaagaw ng atensyon ng mga nilalang.
Lumingon sila. Nakita ang dalawa na merong nakalabas na mga itak. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ng kakaibang init sa katawan si Eduardo. Sa palagay niya ay lalong lumalakas ang kapangyarihan. Tumalas ang paningin sa dilim. Ganon din ang pang-amoy at pandinig. Makikita din sa kanya ang kulay pula na aura. Ilang sandali pa nakarinig siya ng pamilyar na boses. Kalmahan mo ang iyong puso't isipan. Magaling manlinlang ang mga aswang. Kagad nasipa ni Eduardo ang aswang sa harapan. Samantalang ang isa pa, dumako sa kanyang likuran. Inilapit ang mga matutulis at mahabang kuko sa kanyang leeg. Pero mabilis niyang hinataw ang itak pababa sa tagiliran ng aswang. Binaon niya ang saksak bago binunot ang itak. Sumambulat ang dugo ng aswang. Umatras at bumagsak sa lupa. Inundayan ng ilang ulit pa na saksak bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Bumangon siya, subalit merong sumakal sa kanya. Pilit niyang inalis ang pagkakahawak ng aswang sa leeg. Kagaya ng sinabi ng diwata, pilit niyang pinakalma ang sarili. Ibinuhos ang lahat ng lakas sa kanyang kamay hanggang sa mabalian niya ng daliri ang aswang. Umangil ito ng napakalakas sa natamong sakit. Tumalikod si Eduardo. Sinuntok niya sa dibdib ang aswang. Napatras ito pero lalong nanlisik ang mga mata. Umatake ang aswang. Naging mabilis ang aksyon ni Eduardo. Buong tapang niyang ginilitan sa leeg ang aswang hanggang sa bumulagta ito sa lupa na nag-aagaw buhay. Makalipas ang ilang sandali ay namatay ito. Naging alerto si Eduardo dahil merong sumuntok sa kanyang tagiliran. Simbilis ng hangin ng pag-atake kaya gumamit siya ng matalas na pakiramdam. Sinundan ng direksyon ng hangin at doon winasiwas ang itak. Maya-maya pa meron siyang narinig na sumisigaw. Napakasakit sa tenga. Nakakapunit na tinig ng isang aswang. Tumingin siya sa kaliwat kanang bahagi hanggang sa nakita na lamang niyang may gumagapang na aswang sa lupa. Hindi siya nagkamali sa pakiramdam. Ito ang aswang na pumaslang sa kapatid. Ilang beses niya itong sinaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan hanggang sa tuluyan itong namatay. Naliligo sa sariling dugo. Dilat na dilat ang mga mata na nakatitig sa kanya. Matapos ng kaganapan, napatay nila ang lahat ng nilalang. Umuwi ng matiwasay si Mang Tobias at Eduardo. Simula ng gabing yun, nakilala ang dalawa na manunugis at tagapaslang ng mga aswang. Nabawasan ang paglaganap ng mga ito sa kanilang lugar. Pero nagpatuloy pa rin ang misyon ni Eduardo. Hindi na rin nagtagal si Mang Tobias sa lugar. Pagsapit ng ilang panahon ito ay nagpaalam na. Ipinaubaya kay Eduardo ang kakayahan ng pagiging manggagamot upang matulungang mapagaling ang mga residente. Nakapagtapos sa sekundarya si Eduardo pero hindi na siya tumuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Hindi tumutol ang mga magulang, bagkus humanga pa sila sa kabutihang naidulot ng pulang binhi sa pagkatao ni Eduardo. Hindi na rin siya kinukumpara ng kanyang ama sa panganay na kapatid. Taas noong pinagmalaki ni Mang Tenorio sa mga katrabaho at kaibigan nito. Naging malapit silang mag-ama sa isa't isa, nagtulungan sa lahat ng pagkakataon. At sa tulong din ng diwatang gabay ng puno ng saging na kulay pula, napagtagumpayan ni Eduardo ang lahat ng mahirap na naging laban. Ang buong kapangyarihan ng pulang binhi, ginamit niya sa pagtulong sa kapwa. At karamihan sa kanila, sa tuwing natutulungan daw ng binata, nakikita nila ang kulay pulang enerhiya na bumabalot sa katawan nito. Kaya naman siya'y binansagan ng mga tao bilang pulang manunugis at pulang albularyo. Ang susunod na kwento mga kabayan ay para sa ating weekend marathon. Huwag na nating patagalin pa, simulan na ang storya.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Matias. Taong 1973. Pook ng Panay. Isa sa katutubong pangkat ng Pilipinas ay Negrito na meron pang katawagan kagaya ng Aita na naninirahan sa iba't ibang dako ng bansa. Sila ang mga taong may tangkad na aabot lamang ng 4 na talampakan. Maiitim ang balat. Paminsan pango ang ilong. Makapal ang mga labi. Kulot-kulot ang mga buhok. Ang tanging kasuotan lamang ay tapis para sa mga kababaihan. Bahag naman para sa mga kalalakihan. Nakatira ang mga ito sa lugar kung saan pwedeng mapagkunan ng pang-araw-araw na pagkain. Katulad ng bundok na pwedeng mangaso, makakuha ng halaman at bungang kahoy, at iba pang malapit sa ilog para makapangisda. Sa pagdaan ng panahon, naging tampok ng pangungutya ang pangkat dahil sa kanilang pisikal na kaanyuan. Hindi lilipas ang araw na hindi makakarinig ng panghuhusga. Ito ay isa sa mga kinakarap ni Mang Ata, isang negritong mag-isang naninirahan sa yungib ng kagubatan. Hindi siya kailanman dumarayo sa nayon sa takot na maging katawa-tawa sa paningin ng lahat. Nasa gubat lamang. Ibinubuhos ang buong oras sa paghahanap ng makakain. Kung minsan naman, sa panahon ng tag-ani, sumusubok na makabili ng gulay sa mga magsasaka. Pero sa halip na makakuha, pinagtatawanan lamang. Oh, nandito na naman yung bansot si Ata. Makikisuyo ka ba ng gulay at prutas? Anong ibibigay mong bayad? Nung huli nagdala ka ng 2 isda. Aba kulang na kulang yon. Yung isda huhulihin mo lang ng ilang oras eh. Tapos yung pagtatanim namin buwan ang bibilangin. Sandali. Ano bang nangangamoy? Yung dala mong karne o ikaw? Ilang taon ka na bang walang ligo? Matapos magsalita ni Mang Onyot, napuno ng tawanan ang buong paligid. Lahat ng magsasaka, hindi mapigilang humagalpak ng tawa. Napayuko na lang si Mang Ata sa nararamdamang hiya. O yata, kung mangingisda ka lang sa ilog, bigyan mo naman ng kaunting oras ang sarili mo na makaligo. Daig mo pa yung isda sa sobrang lansa. Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala ni isa sa nayon ang nakikipagkaibigan sa'yo? Ang baho mo kasi. Pangit na nga, nangangamoy ka pa. Wika ng isa pang magsasaka, si Mang Ubing. Ata kung ako sa'yo, huwag ka nang bumalik dito. Pagtatawanan ka lang namin. Ano ba kasi? Hindi ka nga payasyo, pero nakakatawa ang itsura mo. Pandak, pango pa ang ilong. Ang itim-itim. Minsan nga, akala ko unggoy ang paparating. Ikaw pala. Wika ni Aling Asya. Lalong umingay ang paligid. Binalot ng katatawanan. Tahimik lamang si Mang Ata. Nag-iintay kung may magsasakang magbibigay ng kahit mangilang-ilang peraso ng gulay o prutas. Pero lahat ng mga ito, nagsialisan dala ang mga naani. Nagbuntong hininga ang matanda. Hinatid ng tanaw ang mga magsasaka. Naupo sa lilim ng puno at saka tinignan ang dalang karne, paanang nahuling usa. Sa kabilang banda, hindi maiwasang magtanong ng binatang nakasaksi sa pangyayari. Siya si Matias, ang pamangkin ni Mang Ruben na isa ring magsasaka. Kakabagong dating lang nito sa lugar mula sa probinsyang kinalakihan. Obet, ang lala pala ng mga tao dito sa inyo. Grabe kung manghusga oh. Gusto lang namang makahingi ng pagkain ng matanda. Kawawa naman siya. Nakaupo na nga lang sa tabi oh. Tapos nilalait pa. Wika ni Matya sa pinsang si Obet. Kasalukuyang nagtatabas ng damo sa maliit na gulayan ang dalawa. Nasanay na ako sa ganyan eh. Wala namang bago. Pero tama din sila eh. Nakakatawa yung itsura ni Mang Ata. Hindi tuloy ako makapaniwala na merong ganyang taga rito sa mundo. Kung tayo pinagpala sa itsura, siya naman binagsakan ng kamalasan. Tugon ni Obet.
Humagalpak ng tawa. Naihagis ni Matias ang bitbit na gulok. Hindi naman natamaan dahil mabilis na nakailag si Obet. Hindi na lamang ito pinansin. Pumitas ng ilang peraso ng talong at okra. Kumuha din ng mangga at langka sa loob ng tahanan. Pagkatapos mailagay sa maliit na bilao, dali-daling lumapit sa kinaroroonan ni Mang Ata. Manong, meron po ako dito ilang prutas. Pagtiyagaan nyo na lang po. Kakaani lang kasi ng karamihan sa pananim namin eh. Naibenta na ni Tiyo sa bayan. Eto na lang ang natira. Dali-daling tumayo ang matandang katutubo. Tinanggap ang bilao sabay abot ng karne bilang pambayad. Nagtaka si Matias dahil walang ideya kung ano ang ibig sabihin. Hindi nakapagtanong dahil umalis kagad si Mang Ata. Umuwi na lamang siya. Bitbit ang karne habang naguguluhan. Mabuti na kayanan mong lumapit sa taong yun. Sobrang baho kaya ng katawan yan. Alam mo pinsan, pahamak ang kilos mong yan ha. Dahil sinimulan mo paniguradong babalik si Mang Ata para manghuli uli. Ang bait mo kasi, binigyan mo pa talaga. Dito binigyan niya ako ng karne. Dito ako nagtataka. Para saan naman to? Bakit kailangan niya magbigay ng ganito? Sang hayop ba to nagmula? Yan ba? Karne ng usayan. Ganyan talaga si Mang Ata. Kung gusto niya ng gulay at prutas o namang produkto ng sakahan, nagdadala siya ng karne sa mga nahuling hayop bilang pambayad. Wala siyang pera eh. Kaya sa ganyang pamamaraan na lang siya bumabawi. O yung tanong ko, ano ngayon yung gagawin mo sa karneng yan? Napatitig si Matias sa dalang karne. Sariwang-sariwa pa. Hindi na rin na problema nang dumating ang Shuin. Tuwang-tuwang makita ang binitbit na karne. Walang tanong-tanong, dinala sa kusina para lutuin. Oh, naayos na yung problema mo sa karne. Magkakaroon tayo ng masarap na ulam. Magaling magluto si tatay kaya kahit anong karne pa yan, talagang masarap. Mamitas ka ng pansili. Mas masarap ang kain kapag may maanghang, no? Sige na, bilisan mo na. Naguluhan siya sa biglaang pagbago ng salita ng pinsan. Kanina kulang na lang, sabi na itapon ng karne. Pero ngayon, nauna pang magtungo sa kusina. Habang nasa pagkainan, hindi maiwasang magtanong ni Matias. Sa puntong ito, ang gustong marinig ay ang pananaw ng tiyuhin. Tiyo Ruben, bakit parang naging katatawanan ng mga magsasaka si Mang Ata? Tao rin naman siya, hindi po ba? Kung makapanglait parang mababang uri ng nilalang. Matias, ganito talaga sa lugar na ito. Naiintindihan ko naninibago ka pero sana wag mong isipin na mangimasok. At tupagin mo na lang kung ano ang sa atin. Walang pakialamanan kumbaga. Itong ginawa mo ngayon papalampasin ko kasi gusto ko makakain ng ibang putahe. Sa susunod hindi na ako papayag. Tugon ni Mang Ruben. Pero ang sagot nito, mas bumuhay ng kuryosidad ni Matias. Tiyo, hindi po ba mas nararapat na tumulong sa pamamagitan ng pagsita? Niyuyurakan nila yung pagkatao ni Mang Ata. Wala namang ginagawa yung tao sa kanila eh. Matias, iba ang lugar na ito kumpara sa probinsyang kinalakihan mo. Dito naging normal lang ang ganong tagpo. Hindi na kami magtataka kasi normal na gawain na yan dito eh. At para malaman mo, hindi makakaligtas sa pangungutya at panghuhusga ng tawang katutubong kagaya ni Mang Ata. Kaya nga sa gubat na lang siya nakatira eh, doon sa yungib kung saan tahimik. Pagtatawanan lang yan sa oras na bumaba para makahingi ng gulay at prutas. Wala namang panghuhusgang magaganap kung nasa yungib lang siya eh. Parang sinasabi niyo Tiyo, si Mang Ata pa'y may kasalanan kung bakit niya nararanasan yung panghuhusga ng mga tao. Insan alam mo, mas mainam na kumain ka na lang. Nakakawalang gana kumain kapag malamig na. Wika ni Obet. Hindi na sumagot si Mang Ruben. Tumahimik na lang din si Matias. Inatupag ang pagkain. Paglipas ng mga oras, malalim na ang gabi. Pero dahil maliwanag ang bilog na buwan, hindi pa inantok.
Napagpasya ni Matias na tumambay muna sa bakuran. Siya lang mag-isa dahil tulog na ang mga kasama. Sa mga naunang sandali, kapayapaan lamang ng paligid ang meron. Pero sa mga sumunod na minuto, napansin niya ang pag-alingasaw ng matinding amoy. Binaliwala lang ng una sa pag-aakalang lilipas, pero nang maramdaman ang kilabot na sinundan ng pag-angil, dali-daling pumasok ng tahanan si Matias. Sumilip sa bintana upang malaman kung saan nagmula ang ingay. Hindi nagtagal, nasaksihan ang nilalang na sa tanang buhay. Unang beses palang nakita. Gumapang ang malaaninong nilalang sa damuhan. Hindi maipaliwanag ni Matias ang hatid nitong takot. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa lumapit sa mga kabayan. Malayo na pero damang-dama niya ang kilabot. Ilang sandali pa, kumunot na lamang ang noo nang makita si Mang Ata. May dalang busog at palaso. Madaling nakilala dahil sa liit at pormahan ng bag lamang ang damit. Maingat itong pumwesto. Itinuon ang sandata sa direksyong titirahin. Nang makatansya, pinakawala ng palaso. Ang kasunod na narinig ni Matias, ang pagsigaw ng isang nilalang. Ilang sandali pa, hinila ni Mang Ata ang bangkay ng nilalang patungo sa kabundukan. Si Matias na nakakita, hindi malaman kung ano ang iisipin. Kinabukasan, nagulantang ang lahat nang makita ang mga bakas sa lupa. Nahawi ang mga damo dahil sa pagkahila ng nilalang kagabi. Walang nakakaalam sa nangyari maliban kay Matias. Nag-usap-usap ang mga tao. Kinakabahan siya na baka may magtanong at madulas ang sariling dila. Obeng, nagmula sa tahanan mo yung bakas. May dugo pa. Wala ka bang nakita kagabi? Hindi ka ba nakarinig ng kaloskos? Sobrang himbing naman yata ng tulog mo. Aba malay ko kung anong nangyari. Madali lang naman sana ako magising kung may ingay. Pero kagabi wala talaga. Kayo ba? Magkalapit ang mga bahay natin. Wala ba kayong narinig? Abeng, baka naman may kalokohan kang ginagawa ng hindi namin namamalayan. Kung ano man yan tigilan mo. Hindi nakakatawa. Tignan mo ang bakas na yan. Parang nagmula sa hindi ordinaryong nilalang. Wika ni Aling Tasha. O teka, sandali lang. Eto na naman yung negrito si Ata. Oh, saka pupunta. Mangangaso ka na naman. Doon ka sa malayo. Baka matipuhan mo mga alaga kong kambing Yang hawak mong palaso, sa sikmura mo tumagos. Doon ka, malis ka dito. Wika ni Mang Onyot nang makita si Mang Ata. Kakababa lang nito ng kabundukan. Kahit nasa kalayuan, pinuna kaagad ng mapanghusgang magsasaka. Nako, anong hayop na naman kaya ang dadali ng taong yan? Kaya ang baho-baho kasi kung ano-ano ang kinakain. Hindi na nga naliligo wag kang lumapit dito. Malayo ka pa pero naaamoy na kita. Wika ni Mang Ubing. Nga naman. Hikain ako sa oras na makalanghap ng mabahong amoy. Sumisikip ang dibdib ka. Lumis ka ng daan ata. Alis ka. Pasaway na perwisya. Ang ibang magsasaka na nakikinig, walang ibang ginawa kung hindi magtawanan. Si Mang Ata sa kabilang banda. Dali-daling bumalik ng kabundukan. Batay sa galawan nito, mukhang may gusto sanang sabihin sa mga tao. Pero dahil sa masamang pakikitungo, hindi na lamang ginawa. Napabuntong hininga si Mang Matias at saka pumasok ng tahanan. Sumunod naman kagad si Mang Ruben nang may mapansin sa kilos ng pamangkin. Matias, hindi naman sana nangingialam. Pero may gusto ka bang sabihin? Sa galaw mo kasi parang may nalalaman ka tungkol sa nangyari. Meron ba? Atin-atin lang to. Nagulat si Matias sa tanong ng Chewin. Muling kinabahan pero nakahanap din ng irarason. Wala naman po. Paano ko malalaman tulog na ako ng mga oras na yan.
Sadyang hindi lang maganda yung gising ko. Kaya parang wala ho sa wisyo kong kumilos. Pasensya na ho kayo. Ganun ba? Akala ko kung ano na eh. Kasi kung meron kang nalalaman, mas mabuti sabihin mo para malaman ng lahat kung ano ba ang nangyayari. Ayon nga sa sabi nila, parang mula sa ibang nilalang ang natagpo ang bakas. Kung ganon, may ibang dapat bantayan. May aswang na nga na paminsan-minsang nanggugulo, dadagdag pa yung bagong nilalang. Ay nako. O siya, maiwan na muna kita. Sa puntong ito, doble ang kaba ni Matias dahil lang nakita kagabi ang sinabi nitong aswang. Narinig nito kahit doon pa sa pinanggagalingang probinsya. Hindi lang inasahan sa paglipat ng tahanan ng Chewin, aktwal na makakakita. Hanggang sa mga sandaling ito, sariwa ang nararamdamang takot. Diyos ko, kagabi ko lang nakita pero ngayon parang nasa harapan ko pa. Kaso si Mang Ata. Muling natahimik si Matias nang maalala ang ginawa ng matandang katutubo kagabi. Malinaw na nabalikan sa isipan ang ginawang pagpana hanggang sa paghila ng halimaw. Hindi tuloy maiwasang maisip na alamin ang tunay nitong pagkatao. Nang magkaideya, palihim siyang kumilos. Pagsapit ng hapon, inabangan ni Matias si Mang Ata. Sa taniman lang siya naglibot. Tumingin sa mga pananim habang inaantay na lumitaw ang matanda. Ngunit sumapit na ang dilim. Hindi ito nagparamdam. Narinig pa mula sa usapan ng magsasaka. Binugbog ni Mang Onyok dahil biniktima daw ang alagang kambing. Inakala kasing ligaw kaya tinira gamit ang palaso. Nahuli ito sa akto. Walang pagdadalawang isip na sinaktan. Oh, wag mo sabihin na pupuntahan mo si Mang Ata. Nako insan, ibang usapan na yan ha. Parang napapalapit yung lobo sa matandang yun ha. Oy Matias, kung may gusto kang pagtuunan ng pansin, ibang tao na lang, wag si Mang Ata. Bigla na lang lumitaw yan dito sa lugar eh. Walang nakakaalam kung saan galing. Siya rin yung pinaghihinalaang gumawa ng kalokohan dito. Hindi lang sa pagnanakaw ng bungang kahoy o pagdali sa mga hayop. Nasangkot na ang pangalan niya sa patayang nagaganap ilang taon na nakalipas. Wala mang matibay na ebidensya pero may nakapagsabi. Ito rin yung dahilan eh. Kaya hindi kailanman pinakitunguan ng maganda ng mga taga rito yan. Kahit si tatay nga nag-iingat eh. Naguluhan si Matias. Mabuting tao ang tingin niya sa matandang katutubo. Hindi man pinagpala sa kagandahang pisikal. Malakas ang kutob niya na may mabuti itong kalooban. Dahil dito, mas lalong kursunadang malaman ang katotohanan. Nang tulog na ang mga kasama sa bahay, maingat siyang lumabas. Sinigurong walang ibang makakakita sa binabalak na pag-alis. Walang lingon-lingon. Tinungo ang kagubatan. Hinanap ang yungib kung saan nakatira si Mang Ata. Bago niya matunton, isang pag-angil ang narinig. Hindi na nakakilos sa kinakatayuan nang mapagtantong ingay ito ng aswang. Sunod na napansin ang paglipad ng mga palaso kung saan-saan tumatama. Kamuntikan pa siyang madali kung hindi napansin. Walang ibang naisip kung hindi ang matandang katutubo dahil ito lang ang gumagamit ng ganong klase ng sandata. Nagtago si Matias. Ilang sandali pa nasaksihan ang habulang naganap sa pagitan ng isang halimaw pati na rin ni Mang Ata. Dumadaing ang nilalang. May tumagos na palaso sa katawan. Mahina na ito. Humandusay pagdating sa unahan. Minabuti ni Mang Matias na manahimik habang pinapanood ang buong kaganapan. Lumod sa harapan ng nakabulagtang aswang ang matanda. May sinabing mga kataga na hindi maintindihan. Umabot ng ilang sandali ang ginawa. Pagkatapos ay pasimpleng hinila ang bangkay. Dali-dali namang sumunod si Matias. Nakarating sa isang yungib. Doon huminto si Mang Ata. Tumingin pa ito sa paligid bago nagpatuloy sa gagawin.
Inalis nito ang nakatambak na mga sanga at dahon sa lupa kung saan may nakatagong hukay. Inhulog doon ang katawan ng aswang. Naglabas ng maliit na bote. Inihipan lamang ang likod at saka ibinuhos sa bangkay. Ilang sandali pa ay sinindihan habang sumisiklab ang apoy. Nakaluhod sa gilid si Mang Ata, muling bumibigkas ng mga kataga. Pakurap-kurap lamang si Matias na nanonood sa hindi kalayuan. Sa puntong ito, mas natatakot siya sa matanda kumpara sa tinutugis nitong aswang. Hindi nagawang tapusin ang pagsaksi sa kaganapan. Nagmamadali nang umalis sa lugar. Umuwi si Matias na hindi mapalagay sa nakita. Kinabukasan, bumaba si Mang Ata ng kabundukan upang makiusap ng iilang prutas. May dalang karne at lamang loob. Matyagang nag-aantay sa tabi kung merong magsasakang magbibigay. Samantala, tinignan lamang ito ni Matias. Sariwa pa rin sa alaala ang nasaksiyang kaganapan. Hanggang ngayon, dama pa rin ang takot. Oh, nandyan yung paborito mong negrito. Hindi mo lalapitan para bigyan ng gulay o prutas. Nung nakaraan lang, nag-aalala ka dyan. Bakit parang ngayon natatakot ka na? Wika ni Obed nang mapuna ang kilos ni Matias. Hindi naman sa ganun. Napaisip lang ako sa sinabi mo at ni Tio Robin . Siguro tama kayo. Huwag na lamang pansinin si Mang Ata. Hindi naman natin alam kung ano talaga siya at saan lugar nagmula bago makarating dito. Nalunok mo siguro yung buto ng ampalaya kanina habang naghiwa, no? Bigla ka na namang nagbago ng paningin. Kulang na lang kasi kupkupin mo na yung si Mang Ata . Inaayawan na siya, pero ikaw gustong gusto mo yung taong yan tapos ngayon nagbago ka na naman. Pero mas mabuti na rin yan. Hindi ka madadamay sa panlalait ng mga taga rito. Kung kaibigan mo yan, naku, siguradong pagdidiskitaan ka. Napabuntong hininga si Matias. Ang sinabi ni Obed, hindi ito ang rason kung bakit piniling wag nang mangialam sa matanda. Ang mas matimbang na dahilan, ang nasaksihan sa nagdaang gabi. Natatakot sa posibleng mangyari kung mapapalapit dito. Sa paglipas ng mga araw, wala pa ring nagbago sa kaganapan. Tuwang-tuwa pa rin sa paningin ng lahat si Mang Ata. Kung paminsan nabubugbog dahil nagpupumilit na makakuha ng gulay. Hindi gumaganti. Hinahayaan ang mga tao na saktan siya. Babaluktot na lamang sa tabi. Tatanggapin ng anumang pamimisikal kapalit ang isang bunga o prutas. Nang tumagal, hindi na kayanan ni Matias ang pagmamaliit na mga kapitbahay sa katutubong negrito. Kung kaya't palihim na dumalaw sa yungib para magdala ng kaunting pagkain. Ginawa niya ito sa mga oras na walang makakakita kahit si Mang Ata. Isang gabi, nagulantang ang lahat. Isang uri ng nilalang ang sumalakay sa lugar. Bagong silang na sanggol ang pinunterya. Kahit marami ng taong tumataboy, hindi nila mapaalis. Layong makuha talaga ang bata. Samantala habang nagkakagulo na ang lahat, namataan ni Matias si Mang Ata sa hindi kalayuan. Nakatago sa mayayabong na halaman. Daladala ang busog at palaso at may kung anong sinasambit. Kinilabutan si Matias. Nag-iiba sa paningin niya ang itsura ni Mang Ata. Ang itsura nito ay binata. Makisig ang pangangatawan. May mga tattoo at merong nagliliwanag na figura sa kanyang likuran. Mukha itong taong kabayo na parang ginto. Kinilabutan si Matias, pero nang mapansing nangihina ang aswang, naunawaan ang kilos ng matanda. Ilang sandali pa, dahan-dahang umalis ang nilalang. Nagtungo sa kagubatan na siya namang sinundan ni Mang Ata. Kitang-kita niya kung paanong nagliliwanag ang itsura nito. Dali-dali niyang sinundan si Mang Ata. Naligaw pa pagdating sa loob ng kagubatan. Hindi makita kung saan nagtungo si Mang Ata. Babalik na lang sana. Kinilabutan sa kadilimang bumabalot sa paligid.
nang makarinig ng malakas sa pag-angil. Pinuntahan ng pinagmulan. Mula doon nakita ang matanda. Napakabilis ng kilos ni Mang Ata. Iba na ang itsura. Binata na punong-puno ng tato. Sumasabay sa bawat galaw niya ang imahe ng gintong tikbalang. Sunod-sunod na atake ang binitawan ni Mang Ata. Sa bawat pagdampi ng kanyang kamao, unti-unting naaagnas ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyang maging abo. Nawala ang katawan ng nilalang. Makaraan ng ilang sandali, nakita niyang pumasok ng yungib si Mang Ata. Naghintay siya kung kailan lalabas, pero laking gulat paglingon. Nasa harapan niya ito. Sandali lang, hindi po ba pumasok kayo ng kuweba? Bakit nandito kayo? Ano pong nangyayari? Gulat na gulat si Matias sa nakita. Bumalik na sa dating itsura si Mang Ata. May daanan sa kabila. Ano bang ginagawa ng katulad mo dito sa gubat? Hindi ka ba natatakot sa mga nilalang? Hindi ka ba natatakot sa akin? Napahugot ng hininga si Matias sa kaba. Nanginginig habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Napadaan lang po ako. Aalis na po ako. Busilak ang iyong kalooban. Alam kong nakita mo ang kaganapan. Ngunit alam ko rin na hindi mo'y pagsasabi ang mga nasaksiyan. Mabuti kang tao, bata. Nararamdaman ko. Hindi nakapagsalita si Matias. Magaan man ang pakikitungo ng matanda. Hindi pa rin maiwasang makaramdam ng takot sa hindi maipaliwanag na gawain ito. Lumakad na siya. Pagdating sa unahan muling lumingon. Hindi kayang pigilan ang pagtatanong. Sino po ba talaga kayo, Mang Ata? Anong klaseng tao kayo? Bakit ganun yung nakita ko? Nagbabago kayo ng itsura. Mas mabuti nang wala kang alam. Sige na, iho. Umuwi ka na. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na muling nakita si Mang Ata. Ilang beses nagtungo si Matias sa yungib para magdala ng prutas pero wala ng tao roon. Ang sabi ng nakakita, umalis na ang matanda. Ang paniniwala, hahanap ng bagong tahanan. Mas mainam ng ganon para makapagpahinga si Mang Ata sa mga taga rito. Kahit inaayaban ko ang taong yon, naawa din ako. Naging pulutan ang araw-araw na usapan. Sa kabilang banda, nahati ang damdamin ni Matias. May bahaging nalulungkot sa biglaang pagkawala ng matanda. May bahagi ding natuwa kagaya ng Chewin. Ipinagdasal na lamang kung saang dako nakarating si Mang Ata. Mapabuti sana ang kalagayan nito. Ngunit palaisipan pa rin kay Matias ang tungkol sa pagkatao ni Mang Ata, kung bakit nagbabago ang anyo nito bilang isang matipunong tao na punong-puno ng tattoo ang katawan. Maging sa kanyang gabay na gintong tikbalang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Moymoy. Taong 1988, Pook ng Iloilo. Nagmula sa pamilya ng manghihilot itong si Moymoy. Natutunan niya ang mga bagay-bagay sa murang edad. Subalit hindi sinubukang humarap sa mga pasyente. Sa madaling salita, inaral ito pero hindi pinangatawanan ang pagiging manghihilot sa kadahilanang natatakot na makabali ng buto. Nung isang araw, isa sa pasyente nila ang nabalian ng binti. Malakas ang kanyang mga kamay kaya hindi maiwasan ang ganong insidente. Ilang beses nang pinagsabihan pero nadidiinan ng binata. Upang hindi na maulit ang pagkakamali, ibinaling ang interes sa ibang bagay. Moy, ang himbing ng tulog mo ha. Hindi mo alam na may sumugod ditong magulang, yung nakalaban mo sa boxing kagabi. Hindi na nakabangon eh.
puno ng pasa ang katawan, tapos yung muka parang binugbog na kamatis. Wika ni Lolo Simon. Ginigising nito ang apo na mahimbing ang tulog. Naperwisyo siya dahil inatupag ng binata ang pagboboksing. At dahil malakas ang kamao, palaging sumusugod sa kanilang tahanan ang mga magulang upang magreklamo sa kanyang ginawa. Minsan na rin silang nakaharap sa barangay para resolbahin ang problema. Nauuwi sa pambayad ang lahat ng kinikita sa panghihilot. Ilang beses na kitang pinagsabihan na itigil mo yan, pero hindi ka nakikinig. Hindi na mabilang sa daliri yung binalian mo eh. Bugbog sarado pa ang iba. Yung iba halos critical na yung kondisyon. Itong batag to, sa susunod siguro, ibibenta ko na lang yung sarili ko para may pambayad sa napipinsala mong tao. Pikit matang bumangon si Moymoy. Humarap sa matanda. Lolo, sila naman yung nagamon eh. Sumalang daw ako ng ring para malaman nila kung gaano kalakas yung mga suntok ko. Kasalanan po nila yun. Sinuntok nila ako. Sumuntok lang din ako. Gantiyan ba? Tugon ni Moymoy. Napabuntong hininga si Lolo Simon. Nagpigil na mahampas ng bitbit na sanga ang sariling apo. Alam mo naman kung gaano kalakas yung kamao mo. Sumalang ka pa sa laban. Alam natin pareho na kapag susuntok ka, may butong mababali eh. Sabi pa ni Toto, kung hindi ka inawat, mapapatay mo yung kalaban mo, ba? Moy, huli na yan ha. Marinig ko pa na sumali ka sa boxing na yan. Puputulin ko yung kamay mo. Tandaan mo yan. Si Lolo naman eh. Problema po nila yun. Hindi nila kaya yung lakas ko eh. Sila yung naggamon oh. Kasalanan ko ba yun? Sinasabi mo ba, hindi ka talaga titigil sa boxing? Oho, kayo na po yung nagsabi sa edad kong to. Dapat may kikitain na ako para makatulong sa buhay natin. Itong pagboboxing hindi lang katuwaan. Kumikita din ho ako. Puro barya pero pwede na. Inilabas niya ang lata na pinaglalagyan ng kinita mula sa pagboboksing. Halos mapuno na ang sisidlan. Tuwang-tuwa ang binata, pero kabaliktaran naman sa matanda. Buisit na to. Pinaglalaroan mo ang buhay ng kalaban. Ang saya mo kasi kumikita ka kapag may natutumba sa loob ng ring. Pero yung kalaban mo, kumusta? Nag-aagaw buhay. Halika, doon sa labas. Lumod ka ng 1 oras. Napakamot na lang ng ulo si Moymoy. Sumunod din naman ito. Nagtungo sa labas at lumuhod. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Lolo Simon na mapaisip ng ibang paraan upang maibaling ng apo ang atensyon sa ibang bagay. Kinakailangang iwanan ni Moymoy ang pagboboksing bago pa may taong mapatay. Nang makaisip ng paraan, tinawag niya ang apo. Akala ko ba 1 oras akong lulod? Wala pa nga yatang 5 minuto eh. Tatadyaan kita eh. Umayos ka nga. Hindi na pwedeng sasalang ka sa boxing. Baka mamaya pulis na yung pumunta rito eh. May napatay kang tao. Tigas ng ulo mo. May papagawa ako. Siguradong matutuwa ka. Mas maligaya yan kaysa makipagsuntukan ka sa ibang tao. Nabuhay ang kuryosidad ni Moymoy nang marinig ang sinabi ng matanda. Sinundan niya ito sa kwarto. May kinuha mula sa lumang kaban. 1 kwintas na hugis pangil ang palawit na batong itim. Si Lolo Simon mismo ang nagkabit nito sa kanyang leeg. Kunot noo siyang napatingin. Siguro naman alam mo na ang tungkol sa pambibiktima ng aswang sa iba't ibang panig ng bayan. At dahil matapang ka, malakas din ang kamao mo, sigurado kong matatalo mo ang kalaban. Moymoy, sa puntong ito, hindi na ordinaryong tao ang makakapalitan mo ng suntok. Aswang na. Mga halimaw na nanggugulo sa lugar. Naiintindihan mo ba? Blankong napatitig si Moymoy sa matanda. Hindi malaman kung ano ang isasagot o magiging reaksyon. Marinig lang ang salitang aswang. Kinikilabutan na siya. 1 beses siyang nakaengkwentro nung dumayo sa ibang bayan
upang lumaban sa boxing kasama ang kaibigang si Toto. Nakasalubong nila ang nilalang sa daan. Halos mahimatay sa sobrang takot. Kung hindi lang sumunod kagad ang grupo ng mga tambay na nanonood ng boxing, malalagot sila sa mga sandaling iyon. Umalis ang aswang nang malamang maraming nakasunod. Huwag mo sabihing naduduwag ka. Ang tikas ng tindig mo, ang lakas ng kamao, tapos matatahimik ka kapag nakarinig ng aswang. Hoy, dapat hindi lang sa loob ng ring matapang, hanggang sa totoong buhay din. Gamitin mo yung lakas mo sa ipapagawa ko. Kapag nagtagumpay ka, meron kang premyo. Nabuhayan ng loob si Moymoy nang marinig ang sinabi ni Lolo Simon. Hindi na nagdalawang isip, kagad nang pumayag. Ay sus, yun lang naman pala eh. Saan ba nagtatago yung aswang na yan? Bibirain ko. Aba kita mo nga naman talagang mayabang ka. Moy, hindi ito basta laro. Seryosong bagay ito kaya umayos ka. Mamayang gabi, unahin mong puntahan ang Barotac Nuevo. Ikaw na ang bahalang maghanap kung saang parte ng lugar matatagpuan ng aswang. Isang babae, maganda kapag nasaan yung tao. Pero wag kang magpapadala sa ganda. Makamandag yon. Grabe naman lolo. Hindi naman ako mahilig sa babae para maakit kagad. Ay, tigil-tigilan mo ko. Parang hindi mo hinabol yung anak ni Kapitan dati. Unang kita pa lang nagustuhan ka agad. Tumigil ka lang kasi nalaman mo may kapansanan eh. Eh nako, basta, yan ang una mong lakad mamayang gabi. Magpahinga ka at maganda. Mahirap yan. Etong kwintas lolo Simon, para saan naman to? Kaninong ngipin ba to? Ang itim, di ba to nagsisipilyo? Ikaw, lokong bata to, hampasin kita ng tungkod eh. Hindi yan ngipin. Lokong bata to. Pangil ng kidlat ang tawag dyan. Ginagamit ang mga tingero at manunugis para puksain ang aswang. Isa sa pinakamalakas at mabisang panlaban sa kampo ng kadiliman. Tutulungan ka niyan sa bawat laban mo. Umayos ka lang para magkamabutihan kayo. Isang maling gamit, pwede kang talikuran ng mutya. Naging seryoso si Moymoy. Alam niyang hindi nagbibiro ang lolo sa ganitong usapin. Hindi lang basta manghihilot si Lolo Simon. Tumutugis din ang aswang. Marami nang napuksang nilalang. Ang pangil ng kidlat ang ginagamit nito. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito dahil hindi ganon kainteresado noon. Inakalang normal na kwintas lamang. Pagsapit ng hapon, bago dumilim lumakad na si Moymoy. Pinuntahan ng nasabing barangay. Pagkarating, hindi malaman kung kanino magtatanong. Maraming mga tambay sa labas ng tindahan, kaso lang nagdadalawang isip na lumapit. Namukaan ng isa. Nakalaban niya sa boxing ilang buwan na ang nakalipas. Wala namang naging problema habang nagpapalitan ng kamao sa loob ng ring. Nagkaaberya lang pagkalabas dahil nangialam ang ama. Hindi siya nagpatalo kaya nakatikim sa kanya. Ilang linggong nanatili sa ospital dahil sa lala ng lagay. Teka Mari, hindi ba siya yung taga-Bingawan? Yung nakalaban mo sa boxing? Yung halos pumatay sa tatay mo? Ang lakas ng loob. Pumarito pa talaga sa baluarte natin. Hoy, nag-aamon ka ba? Wika ng tambay. Lalagpasan lang sana ni Moymoy ang kinalalagyan ng mga ito. Kaso nga lang nakahanda na ang mga tambay. Anumang oras ay susugod na sa kanya. Sandali lang kayo naman. Parang hindi magkakilala. Ilang beses na tayo nagpang-abot sa nagaganap na boxing sa iba't ibang lugar. Magkakaibigan na tayo, di ba? Kumusta pala mga pre? Ang laki ng katawan nyo eh. Sa pagkakaalala ko dati, parang walis tingting yung katawan nyo. Ang payat nyo kaya noon. Imbis na mauto ang mga kausap, lalong nagalit ang mga ito sa sinabi niya. Kuya Sungot, wag mo kaming angasan sa baluarte namin ha. Baka gusto mong umuwi ng walang ngipin. Malas mo ngayon dahil marami kami. Nag-iisa ka lang. Kung hindi man ako nanalo sa'yo sa loob ng ring, baka dito matatalo na kita. Wika ng tambay.
Ilang beses niya itong natalo sa boxing. Mga tropa, kalmahan nyo lang. Hindi kayo ang pinunta ko dito kaya pwede ba manahimik na kayo? Ang sakit nyo sa tenga eh. Parang mga latang walang laman. Puro ingay. Wala namang ibubuga. Talagang bastos yung bunganga mo, ano? Tara mga pre, upakan na natin to! Sumugod ang mga tambay. Pero hindi umubra kay Moymoy ang kanilang atake. Ilang sandali lang ang lumipas. Lahat sila ay dumadaing. Gumagapang na lamang sa lupa. Oh, baka kasalanan ko pang nagkaganyan kayo ha. Kitang-kita ni Manang Tendera. Kayo ang nauna, hindi po ba? Bahala kayo dyan. Wika ni Moymoy. Dali-daling umalis sa lugar. Ang tenderang nakasaksi ay napailing na lamang. Matapos ang ilang sandaling paglalakad, nakarating na si Moymoy sa malawak na palayan. Napapakamot na lamang ng ulo dahil hindi na alam kung saan pa tutungo. Nang makahanap ng pwesto sa tabi, naupo at sinamantala ang pagkakataong makapaghapunan. Mabuti na lang naisipan kong magbaon. Kakain muna ako bago mambiktima ng mga aswang. Sana lang talaga hindi sobrang pangit ng makakalaban ko para hindi nakakatakot. Pero teka, meron bang ganong aswang? Yung hindi pangit? Parang wala yata. Ay nako, bahala na nga. Habang tahimik na kumakain sa gilid, napansin niya ang kakaibang enerhiya ng kwintas. Hindi ito binigyan ng atensyon sa pag-aakalang dala lang ng malakas na hangin. Pero napapitlag na lamang nang maramdaman ang malakuryenteng taglay. Sa gulat ay ilang sandaling natigilan. Grabe naman. Hindi sinabi ni Lolo na ganito pala yung mutsyang to. Gulat tuloy ako. Ayos. Saktong-sakto yung suntok ko dito. Tama lang talaga sa akin na inutos ni Lolo Simon ang gawain ito. Lagot sa akin tong aswang. Ang tanong lang, saang lupalop ko ba yun mahanap? Di na bale. Kung tutulungan ako ng mutya, madali lang ang trabaho. Makalipas ang ilang sandali, muling naglakad si Moymoy. Binabagtas ang kahabaan ng daan kahit walang eksaktong patutunguhan. Sa dulo ng palayan may naaninag siyang kabahayan. Tahimik na ang paligid. Pero may anino na nakaagaw ng atensyon. Nasa mismong bubong. Nang maramdaman ang senyales ng tangan, walang pagdadalawang isip na dumampot ng bato, sabay tira sa nilalang. Tinamaan sa ulo. Lumingon ang halimaw. Dali-daling bumaba at saka nagtungo sa kakahuyan. Mabilis ang mga akbang na kaagad sinundan ng binata. Nalingat pa akong minsan dahil bigla na lamang nawawala. Basta na lang ding sumusulpot sa iba't ibang direksyon. Gayunpaman, hindi tinigilan hanggang sa mukhaan ng nakarap. Hindi maiwasan ni Moymoy na mandiri sa itsura ng aswang. Lalo pat walang humpay sa pagtulo ang malagkit nitong laway. Idagdag pa ang matinding amoy. Sa tao ang hubog ng katawan, pero masyadong maitim. Mahaba ang kuko sa mga kamay at paa. Nanlilisik ang mga mata. Matutulis ang mga pangil. Pumapakawala rin ang may hinang halinghing. Ang sabi ni Lolo Simon, babae yung aswang. Pero bakit parang matandang lalaki yung karap ko ngayon? Manong mawalang galang na po ah. Parang hindi yata ikaw yung pinunta ko dito eh. Babaeng aswang ang pakay ko sa lugar. Hindi ikaw. Sige po, diyan ka na nga. Wika ni Moymoy sabay talikod. Kaso nga lang sinunggaban siya ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ng binata matapos itong tumilapon. Tumama ang likod sa puno. Hindi napigilang dumaing. Aba ayos ka rin ah. O sige, total magkarap na tayo. Maglaban na tayong dalawa. Muling umatake ang aswang. Hindi ito inatrasa ng binata. Sinabayan ang bawat galaw. Binilisan ng pagpapakawala ng suntok. Hindi tumagalang nilalang. Bumulagta habang sapo ang dugo ang bibig. Nangisay at nahirapan sa pagtayo. Kung hinayaan mo kong umalis,
Kumpleto sana yung ngipin mo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami palang natanggal ah. Imbis kasi na umilag, hinaharang mo pa yung bibig mo. Anong laban ng ngipin mo sa kamao ko? Yan, natanggal tuloy. Ano, lalaban ka pa? Susuntukin sana ni Moymoy ang nilalang nang bigla itong mawala ng hininga. Humandusay na lamang sa lupa. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil merong naitumbang aswang. Makalipas ang ilang sandali, iniwanan niya ito at nagpatuloy sa paghahanap ng lugar para hanapin ang babaeng aswang na siya naman talagang pakay. Bumalik sa kabayan si Moymoy. Nagbabaka sakaling may taong makakasalamuha. Malalim na ang gabi. Hindi pa natagpuan ang hinahanap at wala ring matutuluyan. Masyadong malayo kung uuwi pa ng bahay. Dumiretso sa kubo na may nakasinding ilaw. Napansin kagad ng may-ari ang presensya niya. Kamuntikan pang mataga ng itak. Ay pasensya ka na bata, akala ko kasi aswang eh. Dito sa lugar namin, lilipas lang ang ilang araw. May magpaparamdam na naman. Malapit kasi rito yung tahanan ng mag-amang aswang. Eh kapag makarinig lang na pinag-uusapan sila, mananakot. Ay nako, tawagin mo pala ako Mang Amer. Ikaw ba, anong pangalan mo? Moymoy po ang pangalan ko, Manong, pero matanong ko lang. Malapit lang dito sa tahanan yung mag-amang aswang? Kung ganun baka matulungan niyo ako. May hinahanap kasi kong halimaw eh. Ito talaga yung pakay ko sa lugar. May nakalaban akong aswang kanina pero lalaki naman yun eh. Napatitig sa kanya ang matanda. Napaisip sa sinabing aswang. Ilang sandali pa. Nagsalita ito tungkol sa nalalaman. Matanong nga muna kita, sino ka ba talaga? At bakit parang hindi ka natatakot sa mga aswang? Sa pananalita mo, parang isa kang subok na manunugis. Nagdadalawang isip si Moymoy na magsabi ng katotohanan. Hindi siya ang tipo ng tao na nagbibigay ng impormasyon, lalo na kung buhay ang pag-uusapan. Pero nang makitang mag-isa lamang ang matanda sa tahanan, walang naramdamang masamang enerhiya. Dito na siya nagpaliwanag. Sabihin na lang po natin na ilang beses ko nang nasubukang tumugis ng aswang. Manong, nakikiusap ako. Sabihin niyo po sa akin, sino yung sinasabi niyong mag-amang aswang? Gusto ko na po kasing matapos yung sadya ko dito para makauwi na. Sige, isa kang manunugis ka mo. Sabi mo yan ha? Baka mamaya, kapag sinabi ko salip na mapatay mo, ikaw tong mapatay, madamay pa ako. Cargo de konsensya pa kita kapag nangyari yon. Hindi po ako mamamatay. Hindi ko po pangarap yun, oh. Sa lugar na ito, meron talagang pamilya ng aswang na nakatira. Unti-unting namatay ang iba at ang mag-ama na lamang ngayon ang nabubuhay. Ang amang matanda at ang 2 anak, masyadong mapanghahasang tatay. Makarinig lang ng kahit isang salita laban sa kanila, susugurin ang bahay mo pagsapit ng gabi. Yung anak naman, masyadong maganda parang Diyosa. Minsan nang nalin lang sa gandang mga kalalakian dito. Yan ang ginamit na alas para makapambiktima. Kung ganun, tama nga. Tama na sa inyo ako nagpunta. Bukas na bukas tutugisin ko silang 2. Manong, ang sabi lang naman sa akin ni Lolo, yung babaeng aswang ang kailangan kong puksain. Pero isasali na din natin yung tatay para tuluyang matapos ang kasamaan nila. Ngayon lang ako nakasalamuha ng binata na kung magsalita parang ermitanyong maraming kaalaman. Saang lugar ka ba nagmula? Nakakagulat ang katulad mo ah. Hindi sumagot si Moymoy. Salip humingi ito ng unan at kumot. Matapos makahanap ng pwesto ay natulog na. Napahugot na lamang ng hininga si Mang Amer, nahihiwagaan sa kanyang presensya. Hindi na rin nagusisa, natulog na sa sariling kwarto. Kinabukasan, tumulong na muna si Moymoy sa gawaing bahay at sakahan. Walang tao sa tahanan ng mag-amang aswang, kaya kinakailangang mag-intay. Ang sabi ni Mang Amer,
Sa gabi lamang nagkakatao ang bahay ng mga ito. Habang nagpapalipas ng oras, nagpresentang mag-araro. Sa kalagitnaan, napansin niya ang isang babae. Malayo pa lang pero bungad na ang kagandahan. Kagad ding nahulaan ni Moymoy kung sino ito dahil sa senyales ng tangan. Dagdag pa ang pag-iwas ng mga taong nakakasalubong sa daan. Huwag kang magpapalata, bata. Umiwas ka ng tingin kung ayaw mong mabulag sa kagandahan yan. Sus, kagandahan. Halimaw naman. Huwag kayong mag-alala, Manong, matibay to. Hindi nadadaan sa anumang panlilin lang. Nagulat na lang ito nang ibalik ang tingin sa kinalalagyan ng dalaga. Wala na sa lugar. Paglipas ng mga oras, sumapit na ang gabi. Inaya na muna ng hapunan bago pinayagang umalis. Kinakabahan talaga ako sa'yo, bata. Sigurado ka ba talaga sa binabalak mo? May oras pa para umatras. Ako na po ang bahala sa sarili ko, Manong. Maraming salamat po sa tulong nyo. Mag-ingat po kayo rito. Lalakad na ako. Makalipas ang ilang sandali. Narating din ni Moymoy ang tahanan ng mag-amang aswang. Nag-iisang kubo sa malawak na kagubatan. Bukas ang ilaw sa loob. Halatang merong tao. Lumapit siya ng kaunti at may narinig na pag-uusap. Hindi nagtagal biglang natigil at ang kasunod na namalayan ang paglitaw ng isang babae. Nakangiti ito kay Moymoy. Marahang inayos ang paghawi ng buhok. Maya-maya pa, dahan-dahang humakbang. Pero bago tuluyang makalapit ay kanyang pinigilan. Wag ako. Hindi mo ako madadaan sa anumang panguto. Walang ya. Ginagamit pa ang kagandahang panlabas para makapang-akit ng mga taong bibiktimahin. Butit buhay ka pa hanggang sa ngayon. Wag mo akong igaya sa ibang manunugis. Balita ko may kasama ka, tatay mo, di ba? Nasaan siya? Makikita ang gulat ng babae. Ilang sandali pa bumukas ang bintana ng kubo. Dumungaw ang isang matanda. Nanghihina na ito. Halatang may iniindang sugat. Sino tong baliw na nagtatanong tungkol sa akin? Wala pang naglakas ng loob na Ikaw, paano mo natunto ng bahay ko? Wika nito. Nagtaka si Moymoy. Anong ako? Kung makaturo ka para magkakilala tayo Sandali. Ikaw yung aswang na nakalaban ko kagabi Amoy pa lang Alam na alam ko na. Wika ni Moymoy. Nang makilala ang presensya at taglay na samyo ng matanda. Anak, siguraduhin mong mapapatay ang lalaking yan. Siyang sinabi kong lumapastangan sa akin. Patayin mo! Utos ng matanda sa dalagang anak. Ang kapal naman ito. Ako pa talaga yung lumapastangan sa'yo. Hoy, matandang halimaw. Kung tutusin, pinagbigyan pa kita. Pero ikaw ang nagpupumilit, kaya humantong ka sa sitwasyon mo ngayon. Tignan mo nga yung mukha meron ka. Parang binugbog na kamatis. Anak, ano pang inaantay mo? Patayin mo na yan! Hoy babae, binabalaan kita. Hindi ordinaryo ang kamao ko, kaya humanda ka. Hindi nakinig ang babae. Kagad nag-anyong aswang at sumugod. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Moymoy. Sinalubong ang atake ng nilalang. Mabilis ang kilos niya. Sa bawat pagdampi ng suntok, kasabay nito ang daloy ng kuryente. Bumulwak ang dugo mula sa bibig. Dinig pa ang tunog ng pagkabali ng mga buto sa bawat pagtama ng kamao. Hindi nagtagal. Bumagsak na lamang ito at nangisay ang katawan. Ano ba yan? Ang dali namang natumba. Hindi tuloy ako pinagpawisan. Hoy tanda, lumabas ka nga. Nakulangan ako sa laban natin nung nakaraan Tapos ngayon dito naman sa anak mo. Halika, mag-toast tayo. Ibigay mo lahat ng makakaya mo para maging maganda ang laban. Dalian mo! Paikay-kang lumabas ang matanda. Gumamit pa ng tungkod para suportahan ng pagtayo.
Galit na galit habang tinitignan ang nakahandusay na anak. Sino ka ba? Matagal na panahon na kaming naninirahan. Ngayon pa lang kami natunto ng kagaya mong manunugis. Naaalala ko ang puwersa mong taglay. Isang uri ng pangkalikasang bato na may kakayahang magdala ng bultahe. Ang dami mong sinasabi. Lalaban ka ba o hindi? Hindi naman pwedeng ang anak mo lang ang mapapatay ko. Dapat ikaw rin. Sandali, di ba wala ka ng buhay kagabi? Paano ka nakauwi? Wika ni Moymoy. Naguguluhan pa rin ang binata nang mapagtanto ang kaganapan. Bago iwanan ang aswang na nakalaban, sigurado siya na wala na itong hininga. Pero narito sa kanyang harapan ngayon, buhay na buhay. Humagalpak ng tawa ang matanda sa naging reaksyon ni Moymoy. Ngayon alam ko na. Baguhan ka. Malaman ang salita mo pero kulang sa kaalaman. Hindi kami basta-basta namamatay. Hindi ka rin nag-iisip ano? Salamat sa impormasyon. Ngayon manahimik ka. Kitang-kita ang pagkislap ng bultahe sa kanyang kamay. Buong puwersang sumugod sa matanda. Maging ang katawan ng babaeng aswang ay nadamay. Tuluyang natusta hanggang sa naging abo. Dumiretso na si Moymoy sa tahanan. Pagdating ay sinalubong ni Lolo Simon. Ang sabi ko, pumunta ka sa Bonotac Nuevo para manugis ng aswang. Hindi manggulpe ng mga tambay. Etong batang to, 3 nanay ang sumugod dito para hanapin ka. Naubos na yung boses ko kakapakiusap. Lumuhod pa ako para magmakaawa. Ano pag ginawa mo? Teka, sandali lang naman lolo. Kakarating ko lang tapos yan kagad yung bubungad. Hindi man lang kinumusta yung lakad ko. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang tigas ng ulo mo, Moymoy. Ikakamatay ko yung konsumisyon sa'yo eh. Kaya nga kita pinadala sa lugar para malayo ka sa kaguluhan pero yun pa rin ang nangyari. Pero hindi bale na. Naayos ko na yung problema. Yung lakad mo, anong kinalabasan? Dapat maganda yan ha, para makabawi ka sa dala mong perwisyo. Ano pa nga ba lolo? Di napatay ko. Yung tatay sa kayong anak. Akala ko magiging mahaba yung labanan kaso natapos kagad. Hindi man lang ako pinagpawisan. Lolo, sa susunod bigyan mo ako ng malakas sa kalaban. Umaarangkada na naman yung kayabangan mo. Mabuti naman kung ganon. Mag-amang aswang ang natugis mo. Ang sabi kasi sa akin, babae lang eh. Kasama pala ang tatay. Pero apo, hindi biro yan. Marahil nakatsamba ka lang ng mahinang aswang. Huwag ka pa rin magpapakampante. Dahil sa mga susunod mong laban, siguradong malakas na uri ng aswang ang makakasagupa mo. Sige na, magpahinga ka na. Mahaba ang nilakad mo. Kailangan mong makabawi ng lakas. Magmula sa araw na ito, ikaw na magtatangan ng mutya. Napabuntong hininga si Moymoy. Nahati ang atensyon. Natuwa dahil nagampanan ng maayos ang binigay na misyon. Paghanga sa sarili, sa kakayahang ipinamala sa kalagitnaan ng panunugis. Hindi lubos akalain na ang lakas ng mga kamao magagamit hindi lamang sa pakikipagsuntukan, kung hindi sa aktwal na sagupaan para magligtas ng mga tao. Pero alam niya rin sa kanyang sarili, nagsisimula pa lamang ang totoong pagsubok sa kanya. Lalong-lalo na, ipinamana sa kanya ni Lolo Simon ang mutya ng kidlat.